Yan ang tungkulin nila. Yung mga pangakong magmurang mga bilihin. Wala na talagang nagawa itong Marcos admin. Puro Duterte, Duterte, Duterte. Kibuloy, kibuloy, kibuloy. KOGC, KOGC, KOGC. Roque, 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 Roque. Digong, 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 digong. Yun na talaga. Yung nga na lang iniisip. Pero ito po ang tunay na problema ng sambayanang Pilipino. Umaaray na ho ang sambayanang Pilipino. Nagrereklamo na ang sambayanang Pilipino sa mahal na presyo ng bilihin. Pero nagrereklamo na rin ang mga negosyante sa ating bansa dahil lugi na sila. Kaya no choice sila ho. Kailangan po nila magtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito yung ikinakagalit ni Mare. Pakinggan po natin ang balitang ito. Humihirit ngayon ng taas presyo sa sardinas at Pinoy Tasty ang mga manufacturer. Kailangan daw kasi nilang mabawi ang gastusin nila sa produksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Hindi raw kailanman makakaligtaan ni Jesusa na mag-add to cart ng sardinas tuwing nag-grocery. Isa nga naman kasi ito sa mga tinatakbuhan nating mga Pinoy pagdating sa abot kaya pero masarap na ulam. Hindi talaga mawawala yan. Kasi yun lang ang pagmasa kaysa ditong mga corned beef ang mahal. Yun nga lang, paano na kung tumaas na rin ang presyo nito? Sana wag naman. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap kagaya namin. 3 piso ang hinihirit ng Canned Sardines Association of the Philippines na dagdag sa suggested retail price o SRP ng mga lata ng sardinas. Noong nakaraang taon pa raw nila yan hinihiling sa Department of Trade and Industry. Hindi nila inaksyonan yung request ng mga sardine manufacturers. Kaya nga kami nagre-reklamo na, dami na nagkakanlulugi. Tatlong kumpanya na ang nag-stop, nag-suspend ng operation. Sa ngayon, naglalaro sa 13 hanggang halos 20 pesos ang SRP ng kada lata ng sardinas. Pero hindi na raw ito sapat para mabawi ang lumobong gastusin sa produksyon. Mas mahal na kasi ang isda, gasolina at lata. Iniinda rin daw ng mga manufacturer ang wage hike sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa sardinas, maaaring bumigat na rin sa bulsa ang Pinoy Tasty. Nagmahal na rin daw kasi ang raw materials para rito. Tiyempo pang papalapit na rin ang holiday season. Kaya naman humihirit ang Philippine Baking Industry Group ng 5 pisong taas presyo sa kada balot. Bakeries are affected. Not only bakeries, yung mga gumagawa ng tsokolate, yung local tsokolate o kung ang gumagawa ng pastries, apektado na ang panggagawa nila dahil ang kokwa, napakalaki ng itinaas. Sa ngayon, pumapalo sa higit 50 pesos ang kada balot ng Pinoy Tasty sa ilang supermarket. 45 pesos pataas naman ang Tasty sa mga bakery. Naunang sinabi ng DTI na patuloy nilang pinag-aaralan ang hiling ng mga manufacturer. Okay, bakit ko po pinalabas yan? Kasi nga, ito po yung tunay na issue ng bayan na dapat pinagtuunan ng pansin ng Marcos admin. Hindi ang pamilyang Duterte, hindi si Inday Sara Duterte, hindi ang mga supporters ng mga Duterte. Isipin niyo po. Dalawa ang nagrereklamo. Yung consumer nagrereklamo kasi mahal ang bilihin. Yung negosyante nagrereklamo kasi lugi na daw sila. Kailangan na po nilang magtaas muli ng presyo. Oh, wala na tayong makain na sardinas pala na mura. Puro mahal. Balikan natin to guys. Kaya, ang mga negosyante sa ating bansa ay wala ng tiwala sa gobyernong ito. Isipin nyo. Kung yung mga local businesses sa Pilipinas ay wala ng tiwala sa Marcos admin, paano pa kaya yung mga foreign investors talagang hindi magtitiwala? Bakit ko nasabi?
na walang tiwala ang mga negosyante sa Marcos admin kay Da Junior. Ito ho yun. Oh. Balikan lang natin to kasi mahalaga po to. Ayan o. Anong nakalagay dyan? Puta, pahiya to si Da Junior. Politics aside, PCCI. Alam niyo yung PCCI? Sayin natin ha. Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tingnan mo ha. PCCI stands by Vice President Duterte, a keynote speaker for 50th Philippine Business Conference. Di ba isang malaking sampal ito kay Bangag? Bakit si Vice President Inday Sara Duterte ang kinukuha na speaker ng mga negosyante sa ating bansa? Bakit hindi si Da Junior? Kailan mangyayari ito? The Philippine Chamber of Commerce and Industry, the country's largest business organization, stands firm behind Vice President Inday Sara Duterte, who is set to lead the Philippine Business Conference and Expo PBC&E this October, despite recent controversies. Isipin mo. Isipin nyo, sandamakmak na ibinato kay Vice President Inday Sara sa mga Duterte, pero hindi mabikto. Dahil ang mga negosyante mas may tiwala pa kay Vice President Inday Sara Duterte kay Bangag. Tayo na ako naman negosyante, malulugi ako sa negosyo ko. Simula ng pagpasok ng Bangag admin, lugi na ako. O walang ginawa yung Marcos admin. So, siyempre, hahanap ako ng tao, ng future leader na pwedeng makapagsalbaho sa malulugi pa naming negosyo. Sabi, kailan mangyayari? Scheduled for October 22 to 23 at the Marriott Grand Ballroom. The PBC&E will see VP Duterte deliver the keynote address. So taon-taon pala sila nag-organize. Organized annually by the PCCI, the PBC&E serves as a key platform for business networking and discussions aimed at strengthening the industry. This year's event marks the 50th edition of Philippine Chamber of Commerce and Industry. Palakpakan po natin si Inday Sara. Alam nyo, para sa akin, ito ay magandang sinyalis para sa Team Duterte, para kay Vice President Inday Sara Duterte. Sobrang daming paninira, overtime, ang Marcos admin, tambaloslos, kaliwat kanan, sa pamilyang Duterte, gumawa ng Tuwad Committee to demolish Duterte. Ngayon bago, impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Anong resulta? Anong resulta? Mas minahal at pinili at pinagkakatiwalaan at ginusto pa rin ng mga negosyante sa ating bansa ang isang Vice President Inday Sara Duterte kumpara kay Da Junior na walang ginawa kundi panay concert lamang. So ano ang ibig sabihin nito? Wala nang tiwala ang mga negosyante sa ating bansa under Marcos admin. Wala na silang pag-asa makabawi sa kalugian nila. Kaya no choice sila kundi isusuga na si Vice President Inday Sara Duterte. Putang ina. Isang napakalaking sampal ito kay Da Junior at kahihiyan
kay Palaka at Cantambaluslos at sa lahat ng mga buhayang naninira kay Inday Sara. So, ibig sabihin, ang mga negosyante hindi naniniwala sa lahat ng mga paninira laban sa pamilyang Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte.